Pero, bakit ka nailang? Tita Susan? Hindi po sa ganun, pero may reaksyon ang katawan ko. Reaksyon? Anong reaksyon? Naramdaman niyo rin po, Tita Susan? Kanina? Di ba? Ako ay 58, si Junjun ay 25. Siya ang anak ng matalik kong kaibigan. Naipit kami sa maliit na bodega habang kumukuha ng kumot. Ah, iyon. Opo. Pasensya na po. Walang dapat ikahiya. Natural lang iyon. Pero, kakaiba po kasi ang sa akin. Kakaiba? Sobrang laki. Higit sa iba. Gaano kalaki? Nakakahiya pong sabihin, pero nagulat at tumakbo palayo ang lahat ng babae. Nakakatakot daw. Pero hindi naman po ako natatakot. Talaga po? Oo nga. Sa halip, gusto ko pang malaman. Ano po, kung gaano nga ba kalaki? Tita Susan, sabi mo, mag-isa ka sa loop ng 25 taon? Pero wala tayong magagawa, di ba? May magagawa? Anong ibig mong sabihin? Kung may taong handang tumanggap, hindi ba sapat na iyon? Nagsimula ang lahat sa maliit na bodega noong araw na iyon. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like para mas mabilis ninyong marinig ang nga bagong totoong kwento ng tren ng takip silim. Kaya, simulan na natin ang kwento ngayon. Musika. Ang pangalan ko ay Susan Ramos. 58 taong gulang na ako. Nagmamay-ari akong isang maliit na resort sa tabing dagat ng Pangasinan, malapit sa 100 Islands. Ang pangalan nito ay Bahay Bakasyunan. Hindi ito malaki, may 5 kwarto lamang, ngunit malinis at comfortable. Binigyan kong pangalan ang bawat kwarto. Araw, dagat, gubat, bato, at langit. Kapag binuksan mo ang bintana, tanaw mo ang buong karagatan. Sa umaga, makikita mo ang hamog na bumabalot sa dagat, at dahan-dahang nawawala habang sumisikat ang araw. Gustong-gusto ko ang lugar na ito, na nagpapakita ng iba't ibang tanawin sa bawat panahon. 3 taon na ang nakalipas nang iwan ako ang asawa ko dito. Bigla ang atake sa puso ang dahilan. Kasama ko pa siyang naghahanda ng tanghalian at naghahalaman nang bigla siyang bumaksak. Tumawa kami ng 911 at mabilis siyang isinugot sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Umiling ang doktor sa emergency room at humingi ng paumanhin. Si Armando 3 taon na mas matanda sa akin. 20 taon kaming nagsama. Nagtatrabaho kami sa Maynila, tapos nagdesisyon kaming lumipat dito. Naalala ko pa noong una naming nakita ang lupaing ito, panahon ng taksibol. Nagliliparan ang mabulaklakang kawayan, kumikinang ang dagat, at may masarap na simoy ang hangin. Sabi niya, mahal, ito na. Dito tayo magtayo ng resort. Kaya binili namin ang lupa at itinayo ang resort. Mahirap noong una, ngunit unti-unti kaming nakilala at naging matagumpay. Ang nga rosas sa hardin ay itinanim ng asawa ko. Pulang rosas, puting rosas, dilaw na rosas. Ang 5 taong gulang na mga halaman ay namumulaklak ng maganda bawat taon. Wala kaming mga anak. Sa simula ng aming kasal, hindi kami nabiyayaang ng anak. Nagpatingin kami sa doktor at nagpa-eksamen, ngunit hindi namin nalaman ang dahilan. Hindi alam ang sanhi ng aming kawalan ng kakayahang magkaanak. 2 beses din kaming sumubok ng IVF, ngunit nabigo. Sabi ng asawa ko, mahal, hindi ba sapat na masaya tayo? Ayos lang kahit wala tayong anak. Naalala ko pang umiyak ako sa sinabi niya. Nagpapasalamat ako. Kaya kaming 2 lang ang nagsama. Habang pinapatakbo ang resort, umaasa kami sa isa't isa, at sa gabi ay umupo kami sa teras, nakmamasit sa mga bituin habang umiinom ng alak. Normal lang, pero masaya ang aming buhay. Ngunit nauna siyang umalis. Pagkatapos ng libing, pakiramdam ko ay nag-isa na ako sa mundo. Wala akong anak, magading namatay ang mga magulang ko, at wala akong nga kapatid. Ang tanging malapit sa akin ay ang kaibigan kong si Clara na kaklase ko sa kolehiyo. Nakatira si Clara sa Maynila. Mula kolehiyo pa lang ay matalik na kaming makaibigan. Pareho kaming ng kurso at batch, at 4 na taon kaming makasama. May isang anak si Clara. Siya si Junjun. Nang ipanganak si Junjun, binisita ko sila sa ospital. Maliit at pula ang sanggol.
2 linggo akong tumulong sa bahay ni Clara. Nagpalit akong ng diapers, nagbigay ng gatas, at inalo siya pag umiyak sa gabi. Susan, ano na lang sana ang ginawa ko kung wala ka? Sabi ni Clara na may luha sa mata. Ano ka ba? Ang cute-cute ni Junjun? Para ko ng pamangkin. Lumaki si Junjun. Pumunta ako sa kanyang kaarawan, binyak, at iba pang mahahalagang okasyon. Nakikita kami tuwing pista o kaarawan. Tinatawag niya akong Tita Susan. Binilhan ko siya ng bag ng mag-elementary, bisikleta noong high school, at laptop noong high school. Pero nang lumipat ako sa Pangasinan, hindi na kami madalas makita. Paminsan-minsan lang kaming nakakausap sa telepono o text. Ang huling beses na nakita ko si Junjun ay 5 taon na ang nakalipas. 20 taong gulang siya noon. Dinala siya ni Clara para ipagdiwang ang kanyang pagpasok sa kolehiyo. Junjun, ang laki mo na. Kumusta po, Tita Susan? Lumaki na rin ang boses niya. Iyon ang huli. Sa loob ng 3 taon, unti-unting naging mahirap ang pagpapatakbo ng resort ng mag-isa. Gumigising ako ngang alas 5 ngang umaga para diligan ang hardin at maghanda ng almusal. Nagbabaka akong tinapay, gumagawa ang salat, nagbabalat ng prutas, at naglalaga ng itlog. Pagdating ng alas 7, bumaba na ang mga bisita sa kainan. Pagkatapos mag-checkout ng mga bisita bandang alas 10, sinisimulan ko na ang paglilinis ng mga kwarto, 5 kwarto. 4 na oras ang abutin kung ako lang ang maglilinis. Nagpapalit ako ng bedsheets, nililinis ang banyo, at nililinis ang sahig. Napakahirap sa pisikal. Sa edad kong 58, napakahirap gawin ang lahat ng ito ng mag-isa, sumasakit ang likod at tuhod ko. Pagkatapos ng paglilinis bandang alas 2 ng hapon, kumakain ako ng simpleng tanghalian. Nag-iisa. Nagluluto ako ng noodles o kumakain ng nga tira-tira mula kagabi. Hindi ko alam na ganito kalungkot ang kumain mag-isa. Bandang alas 6 ang gabi, sinasalubong ko ang nga bisitang mag-check-in. Ganun ang natatapos ang araw. Pagdating niyang alas 10 ng gabi, bumagsak ako sa kama. Masakit ang buong katawan ko. Ang gabi ang pinakamahirap. Sa tahimik na gabi, kapag tulog na ang lahat ng bisita, nalulungkot ako habang nakahiga sa kama. Walang tao sa tabi ko, at walang tumatawag sa pangalan ko. Minsan, kinukuha ko ang damit ng asawa ko at niyayakap habang natutulog. Umiyak ako. Mahal, bakit mo ako iniwan? Minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, may nakikita akong estranghero. 58 taong gulang. Dumami ang makulubot, maraming puting buhok, at hindi na kasing elastic ng dati ang balat. Hindi na ako babae. Isa na lang akong Tita Susan na nagpapatakbo ng resort. Ganun ang iniisip ko. 3 taon ang lumipas. Tapos, sa simula ng Abril ngayong taksibol, tumawag ang kaibigan kong si Clara. Susan, pwede bang pakikiusapan ka para kay Junjun? Sabi niya, patuloy na bumabagsak si Junjun sa kanyang mga interview sa malalaking kumpanya. Naging napakasama ngelup niya dahil sa paulit-ulit na pagkabigo. Nakatago lang siya sa kwarto niya sa bahay. Naglalaro lang siya at hindi nakikipagkita sa mga kaibigan. Nag-aalala ako na baka makaroon siya ng depresyon. Puno ng pag-aalala ang boses ni Clara. Susan, pwede bang bigyan mo ng trabaho si Junjun sa resort ko? Sa tingin ko, makakatulong sa kanya ang pagtatrabaho sa kalikasan para makapag-isip at makapag-relax. Sa totoo lang, kailangan ko ang tulong dahil nahirapan akong magtrabaho ng mag-isa, nararamdaman ko ang pisikal kong limitasyon. O sige, ipadala mo siya, tuturuan ko siya. Ipapadala ko siya sa susunod na Lunes. Maraming salamat, Susan. Pagkatapos ng tawag, medyo na-eksita ako, makakatrabaho ko na ang isang tao, may pagbabago sa aking malungkot na buhay. Makalipas ang 1 linggo, Lunes ng alas 2 ng hapon, dumating si Junjun sa resort. Nagulat ako nang makita ko si Junjun na papasok sa gate. Hindi na siya ang 20 taong gulang na estudyante na nakita ko 5 taon na ang nakalipas. Mukhang nasa 185 cm ang taas niya. Nakasuot siya ng itim na hoodie at maong, at malapat talaga ang kanyang mga balikat.
halata nagawa sa pag-ehersisyo ang kanyang katawan. Makikita rin ang kanyang matipunong dibdib at malalaking braso sa ibabaw ng kanyang t-shirt. Guwapo rin siya. Malapat ang kanyang nga mata, makapal ang kanyang kilay, at matipuno ang kanyang panga. Mukha na siyang ganap na lalaki. Tita Susan, matagal na rin po. Ngumiti si Junjun nang nahihiya habang ibinababa ang kanyang malaking backpack. Malalim at makapal din ang kanyang boses. Naku, Junjun, kailan ka pa lumaki nganyan? Muntik na kitang hindi makilala, Tita Susan. 5 taon na po ang nakalipas. Noon 20 anyos pa lang ako, ang laki mo na talaga. Tumangkat ka, lumapat ang balikat mo, at naging ganap na lalaki ka na, naging po kasi ako, mahilig po ako sa ehersisyo. Ah, ganun ba? Mabuti naman, maraming mabibigat na trabaho sa resort. Huwag po kayong mag-alala, Tita Susan. Malakas naman po ako. Ngumiti si Junjun ng buong ningning. Napakaliwanag ang kanyang ngiti. Tita Susan, kayo naman po, ganun pa rin. Hindi po kayo tumanda. Naku, niloloko mo lang ako. Tita Susan, 58 na po ba kayo? Toto po? Pareho pa rin po kayo noong 5 taon na ang nakalipas. Kahit pambobola lang, masarap pa rin sa pandinig. 3 taon na akong hindi nakapag-ayos, kaya nakakatuwang marinig na may nagsasabing maganda ako. Halika, Junjun. Iligpit mo na ang gamit mo at magpahinga. Mag-usap tayo tungkol sa trabaho pagkatapos ng hapunan. Ibinigay ko kay Junjun ang kwarto ng 4 na panahon. Ito ang pinaka-komportableng kwarto. May queen-size bed, maliit na sofa, at lamesa at upuan. May magandang tanawin din ng dagat mula sa bintana. Wow, Tita Susan, ang ganda rito. Ang gandang tanawin, di ba? Binigyan ka ni Tita Susan ng pinakamagandang kwarto. Salamat po. Masaya na po ako. Habang nag-impake at naliligo si Junjun, nahanda ako ng hapunan. Pinagsikapan kong magluto dahil matagal na rin akong hindi nakakain kasama ang ibang tao. Nagluto ako ng nilaga, inihaw na baboy, 3 uri ng gulay, at egg roll. Pagdating ng alas 6 ng gabi, umupo kami sa tapat ng isa't isa sa mesa. Junjun, kumain ka ng marami? Marami akong niluto, Tita Susan. Wow, ang sarap nito. Kain po tayo. Masarap talagang kumain si Junjun. 2 mangkok ng sabaw at halos lahat ng inihaw na baboy, at 2 mangkok ng kanin. Nakakuwang makita ang isang kabataan na kumakain ng masarap. Tita Susan, ang sarap po talaga. Ang tagal ko na ring hindi nakakain ng ganito kasarap na lutong bahay. Mabuti naman. Ipagluluto kita araw-araw. Nagtawanan kami. Pagkatapos ang hapunan, nag-usap kami habang umiinom ang kape. Isinaysay ni Junjun ang hirap niya sa paghahanap ng trabaho. Nagkuwento rin ako ng kaunti tungkol sa sarili ko. Ang pagkawala ng asawa ko. Ang hirap ngang pagpapatakbo ng resort ng mag-isa. Tita Susan, tutulungan ko po kayo ng husto habang nandito po ako. Para hindi na po kayo mahirapan mag-isa. Salamat, Junjun. Mula nun, nagsimula ang aming pang-araw-araw na buhay kasama si Junjun. Kinabukasan, alas 5 ng umaga, nang gumising ako, gumising din si Junjun. Naku, Junjun. Akala ko tulog ka pa. Hindi po. Nandito po ako para matuto, kaya siyempre, kailangan kong bumangon. Magkasama kaming lumabas sa hardin. Malamig pa ang hangin bago sumikat ang araw. Ang hamok ay bumabalot sa dagat, at nagsisimula ng humuni ang mga ibon. Ibinigay ko kay Junjun ang hose at ipinaliwanag. May mga rosas dito. Kailangan mong diligin ng sapat ang ugat, at magingat na hindi madikit ang tubig sa madahon. Ganito po? Oh, magaling. Maingat na diniligan ni Junjun ang mahalaman. Maingat niyang diniligan ang bawat halaman at inalis ang matuyong dahon. Tita Susan, ang ganda po talaga ng marosas na ito. Oh, ang asawa ko ang nagtanim niyan. 5 taon na. Ah, ganun po ba? Marahil ay inalagaan niya po ng maingat. Nakasama rin kami sa paghahanda ng almusal. Tinuruan ko siya kung paano mahurno ng tinapay, gumawa ng salad, at magtimpla ng kape. Madali lang natututo si Junjun.
Pagdating ng alas 7, isa-isang bumaba ang mga bisita sa kainan. Magandang umaga. Nakatulog po ba kayo ng mayos? Masiglang bumati si Junjun. Opo, nakatulog kami ng mayos. Pero, bagong mukha po ba kayo? Opo, anak po siya kaibigan ko. Tutulong po siya dito. Maganda ang reaksyon ng mga bisita. Magiliw si Junjun sa kanila. Nagatid siya nga pakain at nagbigay din ngang impormasyon tungkol sa makalapit na tourist spots. Ang 100 Islands po ay mga 30 minutong biyahe mula rito. Mas maganda po kung maaga kayong pupunta para kaunti lang ang tao. Nagustuhan iyon ng nga bisita. Pagkatapos mag-check out ng nga bisita bandang alas 10, sinimulan namin ang paglilinis ng nga kwarto. Junjun, tingnan mo kung paano tanggalin ang bedsheet. Ganito alisin mo ang 4 na sulok ng sabay-sabay. Ah, ganito po, mas mabilis nga po ito. Mas mabilis magtrabaho si Junjun kaysa sa inaakala ko. Agad niyang tinanggal ang nga sheets at inilatak ang nga bago. Tita Susan, ako na po ang maglilinis ng banyo. Oh, salamat. Maingat ding nilinis ni Junjun ang banyo. Nilinis niya ang inodoro, lababo, salamin, at walang sulok na hindi nalinis. Junjun, ang galing mo palang maglinis. Natuto po ako sa militar. Ako po ang tagapaglinis sa barak. Ang palilinis ng 5 kwarto, na dating inaabot ng 4 na oras, ay natapos sa loob ng 2 oras. Salamat kay Junjun. Tita Susan, ano po ang gusto ninyong tanghalian? Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo ng noodles? Sabay kaming nagluto at kumain ng noodles. Simple lang, pero masarap. Tita Susan, ang ganda po talaga dito. Malinis ang hangin at maganda ang tanawin. Diba? Narinig ko po na kayo po at si Tito ang gumawa nito. Dumating kami dito mula sa Maynila 20 taon na ang nakalipas, binili ang lupa, at itinayo ang resort. Namimiss niyo po ba si Tito? Sa maingat na tanong ni Junjun, naluha ako. Oo, namimiss ko siya ng sobra, naisip ko siya gabi-gabi. Mahirap po ba kayo ng mag-isa? Oo, mahirap, pero anong magagawa? Nandiyan na si Junjun, marami nang bumuti dahil sa iyo. Hinawakan ni Junjun ang kamay ko. Mainit? Ang kanyang kamay. Tita Susan, tutulungan ko po kayo ng husto habang nandito po ako. Salamat, Junjun. Makalipas ang 1 linggo. Mabilis natututo si Junjun sa mga gawain. Hindi ko na kailangan pang utusan, kusa na siyang gumagawa. Kaya rin niyang magbuhat ng mabibigat na bagay. Isang araw, kailangan kong ilipat ang 20 kilogram na sako ng bigas, at nang susubukan ko ng buhatin, pinigilan ako ni Junjun. Tita Susan, ako na po ang maglilipat. Baka po masaktan ang likod niyo. Madaling binuhat ni Junjun ang sako ng bigas at inilipat sa bodega. Junjun, ang lakas mo pala. Madali lang po ito. Kapag nagde-deadlift po ako sa gym, nakakabuhat po akong 120 kilogramo. Gusto niyo po bang mag-ehersisyo rin, Tita Susan? Gusto niyo po bang sumama? Ako, 58 na, anong ehersisyo ang gagawin ko? Walang kinalaman ang edad. Sa halip, mas mahalaga ang ehersisyo habang tumatanda. Mula noon, sinimulan naming mag-ehersisyo ni Junjun. Pagkatapos ngar din sa umaga, nag-stretch kami ngang 20 minuto at nag-squat. Tita Susan, ganito po ang posisyon. Kung patuloy ninyo po itong gagawin, lalakas po ang inyong likod at bubuti ang inyong stamina. Salamat sa paghihikayat ni Junjun, nagpatuloy ako. Ngunit sa isang punto, nagsimula akong isipin si Junjun bilang isang lalaki. Ang kanyang pawisan na anyo habang nagtatrabaho ay patuloy na pumupukaw ng aking pansin. Nakasuot siya ngang t-shirt na may maikling manggas, at tuwing gumagalaw ang kanyang braso, lumalabas ang kanyang gaugat. Ang kanyang mukha habang pilit na bumubuhat ng mabibigat na bagay. Ang kanyang ngiti sa mabisita. Lahat ay patuloy na pumupukaw ng aking pansin. Hindi ito dapat mangyari. Siya ay anak ng kaibigan ko at 25 taong mas bata sa akin. Sinawi ko ang sarili ko, ngunit walang saysay. May isang bagay na natutulok sa loop ko sa loop ng 3 taon ang nagising.
Isang buwan na ang nakalipas. Maraming bookings, kaya kailangan kong kumuha ng sobrang kumot sa bodega. Mataas ang shelf, at hindi ko maabot. Junjun. Opo. Maliit ang bodega. Puno ito ng mga cleaning tools at extra supplies, kaya masikip para sa 2 tao. Lumapit si Junjun sa likod ko at inabot ang makumot sa mataas na shelf. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ibabang bahagi ng katawan ni Junjun na dumampi sa aking puwit, pakiramdam ko ay huminto ang aking pahinga. Sa una, inakala ko na may kung anong bagay ito. Ngunit hindi. Malambot ngunit matigas, mainit ngunit buhay na buhay ang sensasyon, nang mapagtanto ko na bahagi ito ng katawan ni Junjun, may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko, isang napakalaking laki. Halata ito kahit sa ibabaw ng maong. Sa 58 taon ko sa buhay, at 20 taon ng pagsasama namin ng asawa ko, hindi ko kailanman naramdaman ang ganoong kalaking presensya. Napakabilis ng tibok ng puso ko, namumula ang mukha ko, at nawalan ako ng lakas sa mga binti ko. Ay, pasensya po, Tita Susan. Mabilis na umatras si Junjun, at namula ang muka niya. Masyado pong masikip, pasensya na po. Ah, hindi. Ayos lang. Iyon lang ang nasabi ko. Nanginginig ang boses ko. Inabot ni Junjun ang kumot sa akin at dali-daling lumabas ng bodega. Hindi ako mapakali. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang naramdaman ko kanina. Sa edad kong 58, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganoong emosyon. Kasiyahan ba ito? Pagnanais ba? Hindi ko sigurado. Ngunit ang malinaw, may isang bagay sa loob ko ang nagsisimulang gumalaw. Ang babaeng natutulog sa loob ng 3 taon ay nagigising. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame, at patuloy na bumabalik sa isip ko ang eksena, anong ginagawa ko? Iniisip ko ang anak ng kaibigan ko sa ganitong paraan. Sinaway ko ang sarili ko, ngunit hindi ko mapigilan. Pumasok ako sa banyo para maligo. Binabasa ang mainit na tubig ang buong katawan ko, ngunit hindi nawawala ang init. Tumayo ako sa harap ang salamin at tiningnan ang aking katawan. Ito ang katawan ng 58 taong gulang. Ang aking dibdib ay hindi na kasing elastic ngang dati, at may kaunting taba sa aking tiyan, ngunit isa pa rin akong babae. Ang patuloy na tumitibok na puso, ang umiinit na balat, ang nanginginig na makamay, babae pa rin ako, maari akong makaramdam ng pagnanais. Bulong ko sa sarili, kinabukasan ng umaga, awkward akong humarap kay Junjun. Mukhang ganun din siya, dahil hindi siya gaanong nakatingin sa akin. Makasama kaming naghanda ng almusal, ngunit halos walang usapan. Ganun din sa tanghalian. Nagluto kami ng noodles at kumain ng makasama, ngunit walang usapan. Naipasya kung hindi ito pwede. Habang nahahanda ako ang hapunan, natural akong nagsimulang makipag-usap. Junjun, ang ganda ang reaksyon ng mga bisita ngayon. Ah, opo. Salamat po. Maraming salamat sa tulong mo sa hinaharap, Tita Susan. Opo, pagbubutihin ko po. Maikli ang usapan, ngunit bahagyang gumaan ang pakiramdam. Pagkatapos ngang hapunan, tumulong si Junjun sa pahuhugas ngang pinggan. Nakatayo kami ng magkatabi sa maliit na kusina habang nahuhugas, at naramdaman ko ang braso ni Junjun na dumadampi sa braso ko, para akong nakuryente. Pagkatapos ng pahuhugas, nagtanong si Junjun. Tita Susan, maganda po ang panahon ngayon, gusto niyo po bang lumabas sa teras? Ang ganda po ang mabituin sa gabi. Sige, lumabas tayo, makasama kaming lumabas sa teras. Ang mga bituin ay nakakalat sa kalangitan, at ang sinaang buwan ay kumikinang sa dagat. Umupo kami ng makatabi sa bangko. Junjun, gusto mo bang uminom ang isang baso ng beer? Opo, sige po. Kumuha ako ng isang boteng beer at 2 baso. Pinagpaguran mo rin ngayong araw. Cheers! Kayo rin po, Tita Susan. Cheers! Kling! Dumaloy ang beer sa lalamunan ko. Malamig ito. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng mahabang usapan. At ang usapang iyon ang ganap na nakbago sa aming relasyon.
Matagal kaming nakaupo ni Junjun ng tahimik. Pinakmamasdan ang mabituin at ang dagat habang umiinom ng beer. Nauna si Junjun na magsalita. Tita Susan, okay lang po ba kayo dito? Ayos lang. Mas bumuti ang lahat nang dumating ka, Junjun. Sa totoo lang po, sa tingin ko, napakaswerte ko na nakarating ako dito. Sa bahay po, nalulungkot ako araw-araw. Hindi ako makahanap ng trabaho, at pakiramdam ko, lahat ng kaibigan ko ay matagumpay, at ako lang ang walang kwenta, talagang nalulungkot po ako. Dagdag pa ni Junjun habang umiinom ng isa pang baso ng beer. Pero dito, kasama kayo, Tita Susan, at nagtatrabaho, gumaan ang pakiramdam ko. Kapag nagpapasalamat ang mga bisita at pinupuri niyo po ako, masaya po talaga ako, pakiramdam ko ay may silbi ako, talagang may silbi ka, Junjun. Masipag ka at mabait, at gusto ka rin ng lahat ng bisita? Tiningnan ako ni Junjun. Seryoso ang tingin niya? Kayo naman po, Tita Susan? Talagang kahanga-hanga kayo? 3 taon ninyo pong pinatakbo ang resort na ito ng mag-isa. Matagal kaming nakaupo ng tahimik muli. Pagkatapos, maingat na nagsalita si Junjun. Tita Susan, pasensya na po talaga tungkol kahapon sa bodega. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ka ba? Ayos lang. Tita Susan, sa totoo lang po, medyo kakaiba po kasi ang katawan ko. Kakaiba. Masyado po kasing malaki ang akin. Sa isang sandali, hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Ngunit agad kong naintindihan. Nag-init ang mukha ko. Hindi ba mas maganda kung malaki ang sa lalaki? Maingat kong tanong. Hindi ko po alam kung sapat na ang malaki. Pero ang akin po ay masyadong malaki, at ito po ay problema, may malalim na sakit sa boses ni Junjun. Mula high school pa lang po, alam ko na. Nagulat po ang makaibigan ko nang maligo kami sa gym. Kalaunan, tinawag pa po ako ng ilan na halimaw. Halimaw? Nagsimula po ang totoong problema noong kolehiyo. Nakaroon po ako ang girlfriend noong second year college, at nagtagal kami ng 6 na buwan, mahal na mahal ko po siya. Pero nang makaroon na po ang ganitong sitwasyon, nagulat po ang ate. Sabi niya, natatakot daw po siya. Pagkatapos, makalipas ang 1 linggo, nag-text po siya na makipaghiwalay. Masakit ang dibdib ko. Pagkatapos nun, ilang beses pa akong nakipag-date, pareho lang po ang nangyari. Sa simula, gusto nila ako, pero kapag dumating na sa ganoong sitwasyon, nagugulat silang lahat, natatakot, at umaalis. May isang babae pa nga po na nagsabing, hindi ito sa tao. Namumula ang mata ni Junjun. Ang pinakamalaking shock po ay ang babaeng nakilala ko sa simula ng taong ito. Talagang maingat ako, pero sa huli, hindi pa rin po kami nakatuluyan. Sumama pa po ako sa kanya sa emergency room nung gabing iyon, pakiramdam ko ay iyak ako. Ang kamay ko ay kusa nang humawak sa kamay ni Junjun. Pagkatapos nun, tuluyan na akong sumuko. 25 taon akong nabuhay ng mag-isa, at sa tingin ko, ganun na lang din ang mangyayari sa hinaharap. Sa tingin ko, habang buhay akong mag-isa. Nanginginig ang boses ni Junjun. Lahat ngeng kaibigan ko ay nagde-date at nagpaplano ngeng kasal, at ako lang ang mag-isa, Tita Susan. Hindi pa po ako nakaranas ngeng normal na relasyon. Hindi pa po ako nakaranas ngeng tamang matalik na relasyon. Sa loob ng 25 taon, umagos ang luha sa aking na mata. Junjun, hindi mo iyon kasalanan. Hindi mo kasalanan na ganun ka ipinanganak. Iyon ay isang pisikal na katangian lamang. Pero lahat ng babay ay tinanggihan ako. Hindi? Kung talagang mahal ka ng isang tao, hahanap sila ng paraan. Susubukan ninyong magkasama. May ganoong tao po ba talaga? Tiningnan ako ni Junjun. May matinding paknanais sa kanyang tingin. Mayroon. Tiyak na mayroon. Nanginginig ang boses ko. Naramdaman kong nagbabago ang pananaw ko kay Junjun. Sa halip na isang kaibigang anak, siya ay isang lalaki. Maingat na tanong ni Juno, masaya ba kayo ni Tita Suyeon kasama si Tito? Oo. Masaya ako. Nagsama kami ng 20 taon. Maganda ba ang inyong malapit na relasyon? Namula ang aking muka.
Sa totoo lang, ordinaryo lang. Hindi masama, pero hindi rin espesyal. Akala ko ganun lang talaga. Ordinaryo lang din ang laki ni Tito. Marami pa rin ba kayong namimiss sa kanya? Oo, namimiss ko si Tito. Pero ngayon, medyo naiba na. Simula nang dumating si Juno, nabawasan ang kalungkutan ko. Pagkatapos niyang 3 taon na mag-isa, parang naging mainit muli ang bahay nang magkaroon ng tao. Ako rin po, Tita Suyeon. Mahigpit na hinawakan ni Juno ang aking kamay. Marami akong pinagbago mula nang makilala ko kayo, Tita Suyeon. Ngayon, inaasahan ko nang gumising sa umaga. Bata pa po kayo, Tita Suyeon. Mukha po kayong napakabata. Sa mata ko po, mukha po kayong nasa mid-30s. Nagsisinungaling ka. Totoo po. At napakaakit niyo po talaga. Maganda po kayo. Pakiramdam ko ay bumaksak ang puso ko. Tinitigan ako ni Juno ng diretso. Ito ay isang tingin ng isang lalaki sa isang babae. Salamat, Juno. Nagbago ng kakaiba ang kapaligiran. Matagal kaming nakatinginan ng walang imik. Tita Suyeon, may isa pa po ba akong itatanong? Kahit ano, hindi po ba kayo nalulungkot? Tita Suyeon, nalulungkot ako? Sobra? Matapat kong sinagot. Gabi-gabi, humihiga ako sa kama ng mag-isa at tinititigan ang kisame. Walang laman ang katabing espasyo at walang tumatawag sa aking pangalan. Minsan, kapag sobra akong nalulungkot, nilalabas ko ang damit ni Tito at niyayakap. Umiyak din ako habang ginagawa yon. Tita Suyeon, akala ko tapos na ako bilang isang babae. Sa edad na 58, akala ko isa na lang akong may-ari ng pension house at hindi nakaakit-akit kanino man. Nagsimulang dumaloy ang luha. Kailangan ka po, Tita Suyeon, hinawakan ni Juno ang 2 kamay ko, kailangan ko po kayo, kung wala po kayo, malungkot pa rin po ako sa Seoul, kayo po ang nagligtas sa akin, Tita Suyeon. Juno, nalulungkot din ako. Tita Suyeon, sobrang nalulungkot ako. Sa loob ng 25 taon, hindi pa ako nakakaranas ng tunay na pag-ibig. Nanginginig ang boses ni Juno. Nakatinginan kami. Ito ang sandali ng matakbuhan ng 2 malungkot na kaluluwa ang isa't isa. Tita Suyeon, okay lang po ba kung may sabihin akong kakaiba? Ano yon? Malalim na huminga si Juno. Gusto ko po kayo, Tita Suyeon, hindi bilang ina ngang kaibigan, kundi bilang isang lalaki. Talagang kaakit-akit po kayo bilang isang babae, parang huminto ang oras. Kakaiba po diba? Kahit na 33 taon ang akwat ng edad natin. Pero sa tuwing nakikita ko po kayo, nararamdaman ko po ang pagkaakit bilang isang babae. Hindi kakaiba. Nanginginig ang boses ko. Kapag nakikita kita, lagi kitang nakikita bilang isang lalaki. Hindi bilang anak ng kaibigan, kundi bilang isang lalaki. Alam kong hindi dapat, pero patuloy kitang nakikita. Nanlaki ang mga mata ni Juno. Talaga po. Oo. Nagulat ako nang maramdaman ko yon sa bodega kahapon. Pero hindi ako natakot. Sa halip, na-curious ako, huminga ng malalim si Juno. Tita Suyeon, pwede po ba akong lumapit? Sa halip na sagot, yumuko rin ako patungo kay Juno. Lumapit ang distansya sa pagitan namin. Hinawakan ni Juno ang aking pisngi. Tita Suyeon, pwede po ba akong humalik? Oh. Dumampi ang labi ni Juno sa aking labi, malambot ito. Maingat din. Sa simula, mahina lang ang pagdampi, ngunit unti-unting lumalim. Hinawakan ni Juno ang likod ng aking ulo at ang isa niyang kamay ay yumakap sa aking baywang. Ito ang unang halik na naranasan ko sa loob ng 3 taon. Ibang-iba ito sa mahalik na ipinagpalit ko sa aking asawa. Mas mainit ito mas sabiki at mas desperado. Tita Suyeon, hindi po ito dapat. Nanginginig boses ni Juno. Bakit hindi? 33 taong po ang gagawati ang edad natin. Ano ang mahalaga sa edad kung malalaman ng matao? Hindi ba't sapat na kung mahal natin ang isa't isa? Hindi kailangan malaman ng matao? Hinawakan ko ang kamay ni Juno. Juno, babae rin ako. Gusto kong mahalin, kailangan kong isang taong yayakap sa akin. 3 taon na akong mag-isa. Sobrang nalungkot ako.
Pero kapak nakikita-kita, nararamdaman kong buhay pa ako. Dumaloy ang luha mula sa aking mga mata. Kailangan din po kita, Tita Suyeon, niyakap ako ni Juno. Napakainit ng kanyang malapat na dibdib. Gusto ko rin po kayo, Tita Suyeon, gusto ko po kayo talaga. Gusto rin kita, Juno. Sobra. Niyakap namin ang isa't isa ng matagal. Kumislap ang buwan sa ibabaw ng lawa at humihip ang hangin. Tita Suyeon, pumasok na po ba tayo? Maingat na tanong ni Juno. Kumakabok ng malakas ang puso ko. Alam ko ang ibig sabihin nito. Ngunit hindi ako natakot. Sa halip gusto ko ito. Oh, pumasok tayo. Magkahawak kamay kaming pumasok sa pension house. Dumaan kami sa pasilyo at patungo sa aking silid. Tahimik. Binuksan ko ang aking pinto at pumasok. Hindi ko binuksan ang ilaw. Sapat na ang liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana. Nakatinginan kami. At nang gabing iyon, nagsimula ang lahat. Naalala ko ang gabing iyon, maingat na nagtanong si Juno. Sigurado po ba kayo? Hindi po ba kayo magsisisi? Sumagot ako. Ayos lang. Hindi ako magsisisi. Kasama ka. Niyakap muli ako ni Juno. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit, mas matatak, at muling nahalikan. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa kama. Nang marating namin ang dulo ng kama, dahan-dahan akong inihiga ni Juno. Tita Suyeon, kung nahihirapan po kayo, sabihin lang po ninyo. Oh, humiga si Juno sa tabi ko. Naramdaman ko ang kanyang bigat, ngunit sinusuportahan niya ito ang kanyang braso upang hindi ko maramdaman ang lahat. Ito ay isang konsideradong kilos. Nang gabing iyon, ganap kaming tinanggap ang isa't isa. Ito ang unang karanasan sa loob niyang 3 taon. Tunay na maingat si Juno. Patuloy siyang nagtanong. Okay lang po ba kayo? Ang kanyang konsideradong pag-ugali ay kaibig-ibig. Habang lumipas ang oras, umangkop ang katawan, at dumating ang bagong emosyon. Ito ay isang kapuspusan na hindi ko kailanman naramdaman kasama ang aking asawa. Ito ang totoo. Ganito pala ang nararamdaman bilang isang babae. Pagkatapos, nakahiga kaming pareho humihinga ng malalim. Hinawakan ni Juno ang aking kamay at sinabing, "Salamat, ikaw ang unang babae na hindi ako tinanggihan." Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong normal na lalaki ako. Sinabi ko rin, ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa iyo, naramdaman kong babae ako at buhay pa ako. Mahal kita, Tita Suyeon. Mahal din kita, Juno. Nang gabing iyon, hanggang madaling araw, nanatili kami sa init ng isa't isa. Nakatulog ako sa yakap ni Juno. Mainit, comfortable, at masaya ako. Mula noon, nagbago ang lahat. Sa tuwing gumigising ako sa umaga, naroon si Juno sa tabi ko. Kinakalong niya ang aking ulo at nakangiti. Sinabi ko na dapat na kaming bumangon, ngunit niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Sige na, kaunti pa. Sige na, 5 minuto na lang." Tita Suyeon, gising na po ba kayo? Oh, anong oras na? 6:00 po. Matulog pa po kayo ng kaunti. Hindi. Kailangan ko nang bumangon. Kailangan kong mahanda ng almusal para sa mabisita. Ngunit ayaw kong bumangon. Gusto kong manatili sa kanyang yakap. Kaunti pa po, 10 minuto lang. Gigising na po ang mabisita. 5 minuto lang po. Sa huli, humiga kami ng karagdagang 30 minuto. Ganun nagsimula ang isang masayang umaga. Magkasama kaming bumangon, naligo, nahanda ang almusal, at sinalubong ang nga bisita. Sa araw, nagtatrabaho kami ng normal, ngunit sa gabi, naging makasintahan kami. Mas malaya kami kapag walang bisita. Inilok namin ang pinto at makasama kami buong araw. Naglakad kami sa tabing lawa, naglakad sa mga kakahuyan, at bumalik sa pension house para makasama. Tita Suyeon, pwede ko po bang hawakan ang kamay niyo? Okay lang ba kung makita ng nga tao? Mukha lang po tayong naglalakat-lakat. Magkahawak kamay kaming naglakad sa tabing lawa, na parang ina at anak o magpinsan. Ang hangin ay sariwa, ang nga alon ay kumikinang, at ang mga ibon ay nagsisitila.
Tita Suyeon, masaya po ba kayo? O masayang masaya ako? Hindi pa ako naging ganito kasaya. Ako rin po. Ito ang pinakamasayang oras sa buhay ko. Umupo kami sa bench at tinitigan ang lawa. Niyakap ni Juno ang aking balikat. Araw-araw ay puno ang kaligayahan. Magkasama kaming nagtatrabaho, kumakain, at sa gabi, ibinabahagi namin ang init ng isa't isa. Ito ay isang ordinaryong buhay, ngunit napakahalaga. Kapag tiningnan ko ang salamin, malinaw na may pagbabago. Ang aking balat ay kumikinang, ang aking ekspresyon ay naging mas maliwanag, at ang aking mga mata ay naging mas buhay. Ang magkulubot ay naroon pa rin, ngunit ang aking pangkalahatang anyo ay parang bumatang ngang 10 taon. Araw-araw sinasabi ni Juno na maganda ako. Tita Suyeon, napakaganda niyo po ngayon. Nagsisinungaling ka. 58 na ako. Totoo po, sa akin po, kayo po ang pinakamagandang babae sa mundo. Maganda po kayo kapag mumingiti, nagluluto, nag-alagang hardin, lahat po. Halos lumuha ako sa kanyang sinabi. Napansin din nga bisita. May magandang nangyayari po ba sa inyo, ma'am? Nakniningning po ang mukha ninyo. Mukha po kayong bumata ng 10 taon, sabi ang isang regular na bisita. Hindi po. Siguro maganda lang po ang panahon. Nahiya ako, ngunit masaya. Nakangiti naman si Juno sa tabi ko. 2 buwan ang lumipas. Masaya ang oras. Patuloy ang pagdating ng bisita, maayos ang takbong pensyon, at lumalim ang aming relasyon, ngunit mayroon ding takot. Hanggang kailan kaya ito magtatagal? Bata pa si Juno, at ako ay 58. Paano kung balang araw makakilala si Juno ng isang babaeng kaedad niya? Paano kung malaman ni Mikyung? Isang gabi, tinanong ko si Juno. Juno, hindi ka ba nagsisisi? Ano po? Ang ginagawa natin. 25 ka, at ako ay 58. Malaki ang akwat ng edad natin. Hindi po ako nagsisisi. Kahit isang segundo. Mahigpit na hinawakan ni Juno ang aking kamay. Ikaw po ang una at huling babae ko, Tita Suyeon. Hindi ko po kaya kung hindi kayo. Huling? Bata ka pa. Kailangan mong makahanap ng babaeng kaedad mo. Hindi po kailangan. Mahal ko po kayo, Tita Suyeon. Hindi po magbabago ang damdamin ko. Ano po ba ang mahalaga sa edad? Hindi ba sapat na kung mahal natin ang isa't isa at masaya? Lumabas ang luha sa aking mga mata, niyakap ako ni Juno. Mainit ang kanyang yakap. Manalik po kayo sa akin, Tita Suyeon. Mahal ko po kayo habang buhay. Oo, maniniwala ako. Ngunit hindi lubos na nawala ang takot. At ang takot na iyon ay naging katotohanan. Isang hapon, nakatanggap ako ang tawag na hindi inaasahan. Si Mikyung. Suyeon? Si Mikyung to. Oh, Mikyung. Matagal na tayong hindi nakikita. Kumusta ka? Okay lang? Pero Suyeon, pwede ba akong bumisita sa pension house sa susunod na weekend? Para makita na rin si Juno. Bumagsak ang puso ko. Oh, susunod na weekend? Oh, na-curious ako kung kumusta na si Juno at gusto rin kitang makita. Make overnight ako. Okay lang, di ba? Oh, okay lang. Kailan ka pupunta? Pupunta ako sa Sabado ngapon. Si Juno ba? Wala namang ginagawang problema, di ba? Hindi. Napakagaling ni Juno. Masipag at mabait. Gusto rin siya ngang lahat ng bisita. Mabuti naman. Sige, magkita tayo sa Sabado. Salamat, Suyeon. Oo, sige. Mag-ingat ka sa pagdating. Pagkababaeng telepono, gulong-gulo ang isip ko. Dadating si Mikyung. Paano kung malaman niya ang tungkol sa aming relasyon? Sinabi ko kay Juno. Juno, malaking problema? Anong nangyari po? Darating ang nanay mo sa susunod na Sabado, mag-overnight siya? Naging matigas din ang mukha ni Juno. Si mama po? Oo. Dumalaw siya para kay Juno. Paano kung malaman niya ang tungkol sa atin? Kailangan nating mag-ingat. Sa araw, magpakilos tayo ng normal at sa gabi, magkunwari tayong natutulog sa sarili nating kwarto. Oo,
Ganun nga ang gagawin natin. At mag-ingat din tayo sa pagtingin sa isa't isa at sa paraan ng pagsasalita. Nakuha ko na. Makiingat po ako para hindi po tayo mahuli. Nagsimula ang isang linggo ang pagkabalisa. Sa sumunod na Sabado, dumating si Mikyung. Magaduwangang hapon, bumukas ang gate ng pensyon at pumasok si Mikyung. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang kaibigan ko sa loob ng 5 taon, niyakap namin ang isa't isa at nagalak. Suyeon, Mikyung, matagal na tayong hindi nakikita. Talaga. Kumusta ka? Oh, okay lang. Kumusta ka rin? Okay lang. Pero Suyeon, may nagbago sa iyo? Maingat, na tiningnan ni Mikyung ang muka ko. Nagbago? Ano? Pinabuti mo ang iyong balat at ang iyong ekspresyon ay naging mas maliwanag at parang bumata ka ngang 10 taon. May magandang nangyari ba? Namula ang aking mukha? Oh, siguro dahil maganda ang panahon ngayon. Nakakakuha rin ako ng sapat na sikat ng araw at nag-ehersisyo. Ehersisyo? Nakakagulat ka? Pero mukha ka talagang bata. Ano ang sikreto mo? Sikreto? Wala naman, nagpaplano lang akong regular na buhay. Lumabas si Juno. Mama, Juno. O anak ko, niyakap ni Mikyung si Juno. Kumusta ka? Namimiss mo ba si Mama? O, okay lang po ako. Mayos po akong inalagaan ni Tita Suyeon. Suyeon, maraming salamat. Mukhang malusok si Juno. Tumaba pa nga siya ngang kaunti. Hindi. Sa halip, ako ang dapat magpasalamat dahil napakasipak ni Juno sa pagtatrabaho. Nahapunan kaming tatlo. Kumain kami ngang hapunan na inihanda ko habang nakukwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Sinubukan namin ni Juno na kumilos ng normal, ngunit patuloy kaming kinakabahan. Tinanong ni Mikyung si Juno. Juno, kumusta ang buhay dito? Hindi ba mahirap? Maganda po, Mama. Sariwa ang hangin at masaya ang trabaho. Mabilis ko pong natutunan dahil mahusay po akong tinuruan ni Tita Suyeon. Ginagawa mo ba ang tama kay Tita Suyeon? Opo, syempre. Napakabait po sa akin ni Tita Suyeon. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Mikyung. Suyeon, makwentuhan tayo habang umiinom ng taa? Matagal na tayong hindi nakikita. Oh, sige. Sinenyasan ko si Juno at naiintindihan niya ito at pumasok sa kanyang kwarto. Umupo kami ni Mikyung sa teras at uminom ng tesa. Suyeon, matagal na tayong hindi nakikita. 5 taon na, hindi ba? Oo, ganun na nga. Nahirapan ka ba sa pagpapatakbo ng pensyon ng mag-isa sa panahong iyon? Nahirapan ako. Pero ano pa ang magagawa ko? Kailangan kong mabuhay. Ngayon, mukha kang mas maayos. Napakaliwanag niyang iyong ekspresyon. Oh, kumabog ang aking puso. Oh, may nagbago. Buhay na buhay ang iyong mga mata at gumanda ang iyong balat. Baka, huminto si Mikyung sa pagsasalita. Baka ano? Baka may magandang lalaki na sa buhay mo? Pakiramdam ko ay huminto ang aking puso. Ano ang sinasabi mo? Biro lang. Diba? Ngunit talaga may nagbago sa iyo. Para magbago ang isang babaeng ganito, kailangan siyang magmahal o. Ngumiti si Mikyung ngunit hindi ako makangiti. Ang gabing iyon ay puno ng tensyon. Si Mikyung ay natulog sa autumn maple room, si Juno ay nakunwari na natutulog sa kanyang winter garden room, at ako ay natulog mag-isa sa aking silid. Hindi ako makatulog, naalala ko si Juno. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng text message. Juno, tulog ka na ba? Kaagad siyang sumagot. Hindi po. Hindi po ako makatulog. Namimiss ko po kayo, Tita Suyeon. Namimiss din kita. Makikita kita bukas kapag pinaalis ko na ang nanay mo. Magtiis lang tayo ng kaunti. Opo. Mahal ko po kayo, Tita Suyeon. Mahal din kita. Ibinaba ko ang aking telepono at tinitigan ang kisame. Kailangan ko lang matiis bukas. Pagkatapos, makakabalik na ako sa masayang pang-araw-araw na buhay. Kinabukasan, nag-almusal kaming tatlo. Pagkatapos ng almusal, inanyayahan ni Mikyung na maglakat-lakat sa tabing lawa. Magkasama kaming lumabas patungo sa tabing lawa. Habang naglalakat sa tabing lawa,
Sinabi ni Mikyung. Suyeon, pwede pa ba akong magpatuloy na manatili kay Juno? Oo. Parang lumalaki siya ng husto habang nananatili siya dito. Sa tuwing tatawag ako, mas maliwanag ang kanyang boses at mas marami siyang tawa. Sayang lang na kailangan ko siyang dalhin pabalik sa Seoul. Kung gayon, hayaan mo siyang manatili, dahil din kay Juno, naging mas madali ang trabaho ko. Maraming salamat talaga. Kung gayon, hahayaan ko siyang manatili ng isa pang buwan. Sa loop, nakaramdam ako ng ginhawa. Mananatili pa si Juno. Makasama pa kami ng isang buwan. Bandang 2 ng hapon, umalis si Mikyung. Suyeon, maraming salamat talaga. Babalik ako sa susunod. Oh, dumalaw ka lang anumang oras. Juno, makinig ka sa iyong ina at maging mabait kay Tita Suyeon. Opo, nakuha ko na po mama. Mag-ingat po kayo. Umalis na si Mikyung sakay ng kotse. Pagkawala ng kotse sa paningin, nakatinginan kami ni Juno. At sabay kaming huminga ng ginhawa, nagmamadali kaming pumasok sa pension house. Pagkapasok namin sa aking silid, niyakap agad ako ni Juno. Namimiss po kita, Tita Suyeon. Namimiss din kita, matagal naming naramdaman ang isa't isa. Parang sumabog ang pag-asam na pinigilan namin sa loob ng isang araw, nalagpasan namin ang krisis. Ngunit isang linggo pagkatapos, dumating ang tunay na krisis. Tumawag si Mikyung. Iba ang boses niya kaysa sa dati. Malamig at matigas. Suyeon, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang relasyon mo kay Juno? Pakiramdam ko ay huminto ang puso ko. Anong pinagsasabi mo? Kami lang nanginginig ang boses ko. Suyeon, kaibigan kita. Kilala na kita ng mahigit 30 taon. Alam kong nagsisinungaling ka. Nalaman ko agad nang marinig ko ang boses mo. Malamig na bumaba ang boses ni Mikyung. Mikyung, wala talaga. Kung gayon, bakit laging ikaw ang kinukuwento ni Juno? Sa tuwing tumatawag siya, sinasabi niyang, ginawa po ito ni Tita Suyeon, at masaya po ako dahil kay Tita Suyeon. Sa simula, akala ko nagpapasalamat lang siya, pero kahapon, narinig ko ang boses niya at iba. Anong kaibahan? Boses ang isang taong nagmamahal. Suyeon, ako ang nanay ni Juno. Alam ko kung paano nagbabago ang tono ng boses ang anak ko. Ganun na ganun ang boses ni Juno kahapon. Bumaksak ang aking puso, at ganun din sa iyo. Nung nakaraang linggo, nang pumunta ako sa pensyon, dapat ko nang nalaman kaagad. Ang mukha mong bumata ng 10 taon, ang mga matang nagniningning, ang ekspresyong nagningning. Isang bagay lang ang nagbabago ng babae ng ganito. Kapag siya ay nagmamahal. Mikyung, kakaiba din ang tingin mo kay Juno. Hindi iyon ordinaryong tingin. At ang tingin ni Juno sa iyo. Sa tuwing makatinginan kayo, parang may dumadaloy. Hindi ako makasagot. Suyeon, sumagot ka. Totoo ba? Mahabang katahimikan ang bumaba. Narinig ko ang paglabas ni Juno mula sa pasilyo. Huminto siya sa harap ng aking silid. Nakatingin siya sa akin sa butas ng pinto na may nag-alalang ekspresyon. At nakpasya ako. Hindi ako makapagsinungaling. Si Mikyung ang pinakamatalik kong kaibigan, at siya ang taong kasama ko habang buhay. Paumanhin. Narinig ko ang pahinga ni Mikyung sa kabilang linya. Mahabang katahimikan. Pumasok si Juno sa aking silid at tumupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Totoo nga. Naging mahina ang boses ni Mikyung. Mikyung, ipapaliwanag ko. Kami ay ipapaliwanag? Ano ang ipapaliwanag? Suyeon, nababaliw ka ba? Ilang taon na si Juno? 25. Ikaw ay 58. 33 taon ang akwat ng edad. Halos anak mo na siya. Alam ko. Pero ano? Mahal mo siya? 33 taon ang akwat ng edad. Anak ko. Si Juno. Anak ko. Anak ng kaibigan ko. Tumataas ang boses ni Mikyung. Narinig ko ang pagikbi niya. Paumanhin? Mikyung. Talagang paumanhin. Ngunit kami ay seryoso. Seryoso? Suyeon. Sa tingin mo ba seryoso iyon? Phải tu chin si Juno?
Ngayon lang siya magsisimula sa buhay at dapat siyang makipagdate, magpakasal, at mamuhay kasama ang isang babaeng kaedad niya. Kinuha ni Juno ang telepono mula sa aking kamay. Mama. Juno. Nanginginig ang boses ni Mikyung. Mama. Ako po ang unang umamin. Ako po ang unang nagsabi na gusto ko po si Tita Suyeon. Walang kasalanan si Tita Suyeon. Ikaw? Talaga mama? Pakinggan po ninyo ako. Mahal ko po si Tita Suyeon. Tunay po. Hindi po dahil sa awa o pagpapasalamat. Tunay po akong naakit sa kanya bilang babae at masaya ako kapag kasama ko siya at parang hindi ko po kaya kung wala siya. Juno, bata ka pa? Pakiramdam mo ay ganun ngayon? Ngunit magsisisi ka kapag lumipas ang oras. Hindi po ako magsisisi. Mama, ako po ay nag-isa sa loop ng 25 taon, di ba? Lahat ng babae ay tinanggihan ako. Tinuring po akong halimaw. Akala ko po ay mag-isa akong mamumuhay habang buhay. Ngunit tinanggap po ako ni Tita Suyeon. Kaya ka nakakamali, Juno. Hindi iyon pag-ibig, kundi pagpapasalamat. Hindi po. Tumataas ang boses ni Juno. Mama, marunong po akong makaiba. Iba ang pagpapasalamat at pag-ibig. Mahal ko po si Tita Suyeon. Sa umaga, gusto ko po siyang makita muna, at kapag mahirap, gusto ko po siyang yakapin, at kapag masaya, gusto ko po siyang tawanan. Hindi ba iyon ang pag-ibig? Juno, Mama, si Tita Suyeon po ang unang nagsabi sa akin na lalaki ako. Siya ang unang nagsabi sa akin na okay lang ako at walang problema. At naging masaya kami nang makasama. Nagbuntong hininga si Mikyung. Juno, intindihin mo naman ang pananaw ng nanay. Kaibigan ko ang nanay mo at ang anak ko. Ito ba ay makatuwiran? Si Suyeon ang nanay ko. Ano ang mahalaga sa edad? Pareho kaming matatanda at mahal namin ang isa't isa, ngunit hindi kami tatanggapin ng mundo. Ano ang sasabihin ng nga tao? Hindi kailangan malaman ng nga tao. Sapat na kung alam lang nating dalawa, di ba? Juno. Naging mahina ang boses ni Mikyung. Mama, pakiusap, intindihin mo ako. Ito ang unang pagkakataon na masaya ako. Inaabangan ko ang pagising sa umaga, masaya ang bawat araw, at inaasahan ko ang kinabukasan. Ibang-iba ito sa kapag nakakulong ako sa aking silid sa Seoul. Noon, nalulungkot ako ng labis na gusto ko nang mamatay. Ngunit ngayon, gusto ko nang mabuhay. Kasama si Tita Suyeon, mahabang katahimikan ang bumaba. Muli kong kinuha ang telepono kay Juno. Mikyung, Suyeon, seryoso rin ako. Tunay kong mahal si Juno. 3 taon na akong nag-isa. Akala ko tapos na ako bilang isang babae. Sa tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang kulubot na muha, ang malubay na katawan. Akala ko wala na akong silbi kanino man. Suyeon. Ngunit nang dumating si Juno, nagbago ang lahat. Muli akong ngumiti, muling naramdaman kong buhay ako, at naramdaman kong mahal ako bilang isang babae. Alam ko, malaki ang akwat ng edad, anak ko siya, ngunit masaya kami. Mikyung, tunay na masaya. Suyeon, ngunit paumanhin. Ramdam ko na pinagtaksilan kita, at alam kong ginawa ko ang isang bagay na hindi dapat gawin bilang isang kaibigan. Pero hindi ko mapigilan. Mahal na mahal ko si Juno at sobrang saya ko kapag kasama ko siya. Nangingilit ang luha sa aking mga mata. Sana maintindihan mo ako. Okay lang kung matagalan. Dahan-dahan mo sana itong tanggapin. Huminga ng malalim si Mikyung. Suyeon, hindi ko pa rin maintindihan. Mahirap tanggapin, alam mo ba? Oo, alam ko. Pero kapag naririnig ko ang boses ni Juno, mukha siyang masaya. Tuwing tumatawag siya, mas marami siyang tawa, at mas marami siyang sinasabi. Sa Seoul, halos hindi siya nagsasalita dahil sa depression. Oh, at ikaw din, nung nakita kita nung nakaraang linggo mukha kang ibang-iba. Mukha kang bumata ang 10 taon, at ang iyong nga mata ay buhay na buhay. 3 taon ka nang namumuhay mag-isa ng mahirap, Mikyung. Bigyan mo ako ng oras. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Mahirap itong tanggapin ngayon. Galit ako at pakiramdam ko ay pinagtaksilan ako.
Pero kung talagang masaya kayong dalawa, nanginginig ang boses ni Mikyung. Pag-isipan ko, aabutin ng ilang oras, pero salamat, Mikyung. Maraming salamat, salamat. Hindi pa kita pinapatawad. Inisip ko lang. Sapat na yon. Juno. Opo mama. Hindi ka ba talaga nagsisisi? Opo. Hinding-hindi. Sige. Pero Juno, alagaan mo si Suyon. Ingatan mo rin ang kanyang kalusugan. Opo, mama. Huwag kang mag-alala. At Suyon, alagaan mo si Juno. Oo. Alagaan ko siya. Tatawag ako ulit mamaya. Naputol ang tawag, napaupo ako sa aking kinatatayuan. Hindi tumigil ang pag-agos ng luha ko, niyakap ako ni Juno. Okay lang Tita Suyon, maintindihan ka ni Mama, patawad, Juno. Dahil sa sakit na ito sa iyong ina. Hindi, wala tayong kasalanan. Nakmamahalan tayo, di ba? Matagal kaming makayakap. 1 linggo na ang nakalipas mula ng araw na iyon. Sa loob ng 1 linggo na iyon, marami akong pinag-isipan. Okay lang ba ito? Hindi kaya sinisira ko ang buhay ni Juno? Patuloy akong tinatrato ni Juno ng pareho. Sa katunayan, mas naging malambing at mas maingat siya. Kapag malungkot ako, niyayakap niya ako at pinupunasan ang aking luha, sinasabing okay lang. Tita Suyeon, hindi magbabago ang damdamin ko, mahal kita, Tita Suyeon. Salamat, Juno. At pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap ako ng text message mula kay Mikyung. Suyeon, kasama mo pa ba si Juno? Ha? Seryoso ba talaga kayong dalawa? Ha? Seryoso? Matapos ang mahabang panahon, dumating ang reply, hindi ko pa rin maintindihan, mahirap tanggapin. Pero mukha talagang masaya si Juno. Tumawag siya kahapon at nagulat ako sa sobrang sigla ng boses niya. Hindi ko pa naririnig ang boses na iyon nun. Naging emosyonal ako. Mikyung, patawad talaga. Hindi ko ito itinuturing na pagtataksil. Pero mahirap pa ring tanggapin. Ayon kay Juno, malaki ang inyong pagsuporta sa isa't isa. Sinabi ni Juno, kung wala si Tita Suyeon, nakakulong pa rin siya sa kanyang kwarto. Juno. At ikaw din, Suyeon, gaano ka kahirap mag-isa sa loob ng 3 taon? Hindi ko ba alam iyon? Suyeon, bigyan mo pa ako ng kaunting oras, hindi ko pa ito lubos na matatanggap. Pero kung talagang masaya kayong dalawa, dahan-dahan ko itong pag-isipan. Salamat. Maraming salamat. Alagaan mo lang si Juno, pakiusap. Oh, gagawin ko. Nakita ko ang isang maliit na pag-asa. Lumipas ang tag-araw at dumating ang taglagas. Nagbago ang kulay ng madahon sa paligid ng uyalake at lumamig ang hangin. Isang gabi, nagmungkahi si Juno. Tita Suyeon, paano kung palitan natin ang pangalan ng ating pensyon? Bakit papalitan ang pangalan? Paano ang Suyeon at Juno's Lakeside Pension? Isang pangalan na nagpapakita na tayo ang nagpapatakbo nito ng makasama. Naging mainit ang aking puso. Okay, gawin natin iyon. Nag-order kami ng bagong karatula. Sa isang asul na background na may puting titik, nakasulat ang Suyeon at Juno's Lakeside Pension. Ang ganda. Juno. Opo. Mas maganda ito dahil makasama ang mapangalan natin. Iba-iba ang reaksyon ng mga bisita. Kayo ba ang may-ari at ang inyong anak? Hindi po. Siya po ang empleyado. Ang ilang bisita ay tila napansin at bumulong, ngunit karamihan ay positibo. Mukhang masaya kayong dalawang may-ari. Maganda tingnan. Iyon ang pinakamasayang sinabi. Pagkalipas ng 1 buwan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mikyung. Suyeon, pwede ba akong pumunta sa pensyon ngayong weekend? Oh, pupunta ka ba? Ha? Gusto ko ring makita si Juno at makita kung paano kayong dalawa. Okay. Dumating ka kahit kailan. Noong Sabado na linggong iyon, dumating si Mikyung. Mas malambot ang kanyang ekspresyon kaysa dati. Pagpasok niya sa pensyon, nakita niya ang bagong karatula. Suyeon at Juno's Lakeside Pension, pinalitan niyo ang pangalan. Oh, dahil makasama naming pinapatakbo. Ah, ganun. Na-dinner kaming 3.
Hindi na ito kasing awkward tulad ng dati. Pagkatapos kumain, sinabi ni Mikyung, Suyeon, pwede ba tayong mag-usap tayong dalawa? Oh, sige. Lumabas kami sa teras. Nakaupo kami habang umiinom ng tsaa. Suyeon, seryoso talaga kayong dalawa? Ha? Seryoso? Nakita mo ba ang nga mata ni Juno? Ang tingin niya sa iyo, talagang tingin ng isang taong nagmamahal. At ikaw din, Mikyung, hindi ko pa rin maintindihan. Sa totoo lang, malaki ang akwat ng edad natin, at kakaiba ang tingin ng matao sa mundo. Alam ko. Pero mukha kayong masaya, talaga. Si Juno ay sobrang depressed sa Seoul, ngunit nakbago siya ng lubusan nang dumating siya dito. Mas marami siyang tawa at mas marami siyang sinasabi, nangingilit ang luha sa mga mata ni Mikyung. At ikaw din, gaano ka kahirap mag-isa sa loob ng 3 taon? Pero ngayon, parang buhay na buhay ka talaga. Mikyung, Suyeon, hindi ko pa rin ito lubos na natanggap, kailangan ko pa ngang mas maraming oras. Pero kung talagang mahal ninyo ang isa't isa at masaya kayo, naisip kong dapat kong suportahan kayo bilang isang ina at isang kaibigan. Lumabas ang luha ko. Mikyung, salamat. Maraming salamat. Salamat. Magulo pa rin ako. Pero ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan ni Juno, di ba? Dahil isa akong ina. Oh, at ikaw din ang kaibigan ko. Kung masaya ako, masaya rin ako. Nag-usap kami. Ito ay isang pagkakasundo sa isang kaibigan sa loob ng 30 taon. Nang gabing iyon, natulog si Mikyung sa pensyon. Kinabukasan ng umaga, habang paalis, sinabi niya, maging masaya kayo. Iyon ang pinakamahalaga. Oh, salamat. Babalik ako ulit. Madalas akong bibisita. Umalis si Mikyung at niyakap namin ni Juno ang isa't isa. Tita Suyeon, kinilala na tayo ni Mama. Oh, buti na lang. Ngayon, maari na tayong mamuhay ng may dignidad. Oh, tama. Dumating ang taglamig. Nag-snow sa Uya Lake at nababalutan ng puting snow ang pensyon. Isang gabi, sinabi ni Juno, Suyeon. Sinimulan na ako ni Juno sa aking pangalan. Oh, gusto kong makasama ka habang buhay. Ako rin. Kahit hindi tayo makasal ng legal, maaari tayong mamuhay bilang mag-asawa, di ba? Patuloy tayong mamuhay ng masaya sa ganitong paraan. Oh, gawin natin iyon. Niyakap ko si Juno. Mainit ito. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kaming namumuhay. Sa Suyeon at Juno's Lakeside Pension na tanaw ang Uya Lake. Araw-araw, sabay kaming bumabangon, dinidiligan ang hardin, naghahanda ang almusal, at tinatanggap ang mga bisita. Ang agwat ng edad namin ay 33 taon. Malaki, di ba? Ngunit para sa amin, ito ay isang numero lamang. Ang tingin ng matao, sa simula ay bumulong sila. Ngunit habang nakikita nila ang aming kaligayahan, dahan-dahan nila itong tinanggap. Sinabi ngang isang bisita, ang edad ay isang numero lamang. Mahalaga ang pag-ibig. Ako ay 58 at siya ay 25. Ngayon, pagkatapos ng isang taon, siya ay 26 na. Masaya kami. Dahil nagmamahalan kami, nagre-respeto, at nagpapasaya sa isa't isa. 3 taon na ang nakalipas, nawalan ako ngang asawa at naisip kong tapos na ako bilang isang babae. Ngunit sa pakikipagtakbo kay Juno, muli akong nabuhay. Ganun din si Juno, mag-isa siyang namuhay sa loob ng 25 taon, ngunit ngayon ay may dignidad na siya. Sa pakikipagtakbo sa akin, natakpuan niya ang kumpiyansa, natutunan ang pag-ibig, at naramdaman ang kaligayahan. Pinagaling namin ang isa't isa, at binuo namin ang isa't isa. Ang aking relasyon kay Mikyung ay lubos ding bumuti. Isang beses sa isang buwan, bumibisita siya sa pensyon. Sa simula ay awkward, ngunit ngayon ay natural na. Hanggang ngayon, gabi-gabi, ibinabahagi namin ang init ng isa't isa. Maingat at malalahanin pa rin si Juno. 58 at 26. Malaki pa rin ang akwat ng edad, ngunit nararamdaman ko araw-araw na walang edad ang pag-ibig. Sa labas ng bintana, nakikita ang Uya Lake. Ang taglamig na lawa ay tahimik at maganda.
Mas kaakit-akit ito kapag umulan ng snow. Kasama si Juno nakatayo kami sa bintana at tumitingin. Suyeon? Oh, mahal kita? Mahal din kita? Bukas at sa makalawa, makasama pa rin kami. Sa Suyeon at Juno Slakeside Pension na tanaw ang uya laki, sa isang ordinaryo ngunit masayang buhay, ang edad ng pag-ibig ay isang numero lamang, pinapatunayan ng 58 taong gulang na si Juno, kung tunay na nagmamahalan, nagre-respeto, at nagpapasaya sa isa't isa, iyon ang tunay na pag-ibig, patuloy kaming magiging masaya sa hinaharap, magkasama. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Kung i-click mo ang libreng subscription at like, mas mabilis mong maririnig ang mga nakakagulat na kwento sa susunod na pagkakataon. Kung gayon, maging malusog at masaya ka rin ngayon.